Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Hindi ko pa rin makapa yung tamang settings dito sa nagre-program kasi ako ng PC eh. Anyway, mga kababayan ko, meron tayong pag-uusapan. Meron ako napanood na video. Na video. Dinidifferentiate. Ito medyo may kinalaman ito sa sa ghost hunting, dinidifferentiate. I don't know kung maboboring kayo dito sa pag-uusapan natin. Pwede nyo namang skip tong video eh. So, dinidifferentiate daw. Ano daw ang kaibahan ng illusion sa imagination? 'Di ba? Pero dadagdagan ko ngayon marami yan eh. May tinatawag tayong illusion, yun yung unang sinabi. May tinatawag tayong delusion. May tinatawag pa tayong hallucination at imagination. Di ba? Ang dami. I-differentiate natin yung Start muna tayo sa imagination kasi yun yung yun yung common nating ginagawa eh. Ano ba ibig sabihin ng imagination? Yun yung pag-form mo ng image. Tama ba? Image or idea, 'di ba? Sa isip mo. Yun ang imagine mo. Tsaka kapag ka nag-i-imagine ka, aware ka na na hindi naman yung totoo eh. Aware ka na yung imagination mo ay ginawa mo lang naman sa isip mo. 'Di ba? Pwede ka mag-snap back to reality anytime. Kapag ka halimbawa ini-imagine ako kumakain ako ng ice cream ngayon. 'Di ba? Alam ko sa sarili ko na hindi totoo 'yon. Pero kahit papaano nakikita ko, yung imagination kasi na magandang tool yan ng mga artist. 'Di ba? Para halimbawa magdo-drawing ka syempre imaginein mo muna yung magdo-drawing mo anong kalalabasan. Sa mga sa mga music artist din ganyan, sa mga musicians, no? Kadalasan ginagamit. Wala namang masama diyan sa imagination na 'yan. Yung mga bata na naglalaro, yung nagro-role play na mga bata, imagination din ang ginagamit doon. 'Di ba? Nakakatulong yung imagination pa sa creativity nating mga tao. Yun yung tinatawag na imagination. May iniisip ka sasabihin ko sana iniisip mo yung mental image, redundant, iniisip na nga mental image pa. May mental image ka na nafo-form sa utak mo. 'Di ba? Yun ang imagination. Ngayon, ano naman yung tinatawag na illusion? Ang sinasabing illusion kasi napag-aralan ko before kasi may subject ako psychiatric ang ang illusion kasi may yun eh. May stimulus yun eh. May nag-stimulate sa'yo para makapag-isip ng ganon. 'Di ba? Mali yung pagkakaintindi mo dun sa isang bagay. Pagka illusion. When you say illusion, may pinapakita, kadalasan magician yung gumagawa niyan eh. Yung ginagawa ng mga fake ghost hunters. Illusion yun. Yung may ipapakita sa iyong bagay, tapos hindi naman pala totoo na yun. Nagigets nyo na? Yung halimbawa, may representation siya eh. Physically makikita mo siya eh. Halimbawa may nakita kang lubid na hinila. Minsan dahil sa illusion, mapagkamalan mong ahas. May nakikita ka. Pero hindi yun yung totoong nakikita mo. Yun ang tinatawag na illusion. May nakikita ka pero hindi yun yung totoo. Halimbawa, may nakita kang nasa bubong. Akala mo manananggal, yung pala pusa lang pala yun na mabilis lang tumakbo. Pusang itim. Nagigets nyo na? Kapag ka-illusion, may nakikita ka, pero hindi yun yung totoo. 'Di ba?
Tapos may tinatawag naman tayong ano, may tinatawag naman tayong delusion. Ano ba yung delusion? Ito na yung ano eh, ito na yung fixed belief eh. Kapag delusion ka, talagang ipipilit mo, yun yung paniniwala mo. Let's say, ako yung pinakamagaling na singer sa buong mundo. Na kahit hindi naman totoo, na lahat ng ebidensya ay tumututol na sa'yo, yan delusion na yan, madalas yan sa may mga ano, sa may mga tililing eh. Although yung illusion pwede rin ano, pero pwede ka kasing magkaroon ng illusion kahit na wala kang tililing. Pero ang kadalasan may tililing talaga pagka delusion yung pumasok sa 'di ba? Katulad noon ano, halimbawa, pinagpapalagay mo na may power ka. 'Di ba? Sinasabi mo kunyari nakakausap mo ang Diyos. 'Di ba? Yun ang delusion. Yung kahit na wala namang proof na ano talagang paninindigan mo na totoo 'yon. Kahit may mga evidence na hindi yun totoo. 'Di ba? Katulad nun, sasabihin mo, ako ang pinakamayaman tao sa buong mundo. Kahit na makikita naman natin na wala pa sa kalingkingan ni Henry C. yung kayamanan mo. 'Di ba? Yun ang tinatawag na delusion. May fixed belief ka na feeling mo totoong totoo na kahit kinokontra ka na lahat ng ebidensya na hinahain sa'yo, pinaninindigan mo pa rin. Yun ang delusion. Now, ano naman yung tinatawag na hallucinations? 'Di ba? Ano ba yung ito kadalasan to kapag paano ba yung ano? Ito naman, same ito ng illusion eh. Itong hallucinations eh. Ang problem nga lang sa hallucinations, walang stimulus. Wala ka nakikita, as in blanco dyan, bigla ka nalang may makikitang ahas. Nagigets nyo? Ang illusion kasi, may stimulus eh. May nakita ka lubid dyan, akala mo ahas. Ang hallucinations, wala ka nang nakikita, as in blanco, out of nowhere, biglang may makikita ka na Espiritu Santo. Bigla kang ano, 'di ba? Yun ang tinatawag na hallucinations. Yung out of nowhere. Well, ibang-iba yan dun sa mga totoong psychic ano. Kasi yung mga sinasabi nila kasing totoong psychic, 'di ba? Halimbawa, may tinuro siya, may nakikita ako diyan, nakatayo diyan. Binaback upan siya ng ano eh, ng gadget eh. Kaya magandang role talaga, kahit pa sabihin mo legit kang may third eye, kung may gadget ka talaga. Kasi yung gadget na yun, hindi naman para sa iyo yung may third eye eh. Para sa amin na nanonood yun, na para hindi ka magmukhang siraulo sa ginagawa mo. 'Di ba? Halimbawa, nakikita ko siya dyan sa harap ko. May music box na nakalagay dyan. Ikaw na nasa harapan ko, patunugin mo yung music box. Biglang tumunog yung music box. Yung on cue, do sa command mo. Pwede ka bang umano dyan? Pwede ka bang lumakad sa harap ng motion sensor ng music box? Biglang tumunog yung music box mo. Hindi hallucinations yun. Napoprove mo eh. Na meron talaga tumunog yung music box eh. Or halimbawa, nandito ka ba? Nararamdaman kita dito, then nakikita niyo yung EMF meter pumipitik. 'Di ba? At least merong may proof. Hindi yun hallucinations. Pero out of nowhere, binerify na at lahat, sinasabi mo may nararamdaman ka. Out of nowhere, yung wala namang hallucinations yun. At take note ibang-iba naman ang hallucination sa mga manloloko. Ang mga manloloko, aware naman sila talaga na wala naman talaga. Nang uuto lang sila ng tao. Katulad ng ginagawa nila 88. 'Di ba? Kunyari may linyo sila na nakikita or kunyari
katulad ni Third Eye, ano, na sinungaling, may nakikita siya kunyari, pero wala naman talaga. Alam niya sa sarili niya na wala talaga. Hindi naman hallucinations 'yun. Panluloko 'yun, deception naman 'yun. Yung ganon. Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung mga medical conditions ba, tama ba? Or psychiatric conditions, whatever. 'Di ba? Ito hallucination pagka confirm kasi pag ito yung hallucinations na 'yan, halimbawa may nakita kang ahas diyan kahit wala naman, pag nilay detector mo to papasa eh. Pag nilay detector mo 'yan, yung nag-hallucinate na 'yan, papasa 'yan, men. Kahit pa sabihin mo na may nakikita akong dinosaur sa harap ko. Eh kasi feeling niya kasi totoong-totoo 'yon. Ibang-iba 'yan sa manloloko na sinasabi niya may dinosaur sa harap ko kahit alam niya, ang purpose niya kasi utuin ka lang. Nagigets nyo? Ito baka mamaya ma-mix up nyo yung imagination, ma-mix up nyo yung imagination sa deception tsaka illusion. Ano ba yung difference nung yung imagination tsaka illusion, parehas naman na, imagination at hallucination pala, sorry. Baka mamaya ma-mix up nyo yung deception, hallucination, tsaka imagination. Pare-parehas na walang stimulus yan eh. Anong difference ng tatlo? Ang imagination, sinasadya mo yon. Sinasadya mo yung imagination na aware ang lahat na nag-i-imagine ka lang. Halimbawa, gutom na ako. Ini-imagine ko may spaghetti sa harap ko. Kahit hindi ka naman magmumukhang siraulo dun sa harap ng mga tao eh. Kasi alam din naman ng tao na nag-i-imagine ka rin lang. 'Di ba? Ang kasi, ang hallucinations, yung feeling mo may nakikita ka, pero wala naman talaga. Ang deception naman, may nakikita ka na ang intention mo, pasakayin lang yung nanonood sa'yo. Yun. Nagigets nyo na mga men? O yan nga pala, si Olivia nasa hospital na naman. Diyos ko. God, magpagaling ka naman. Fuck. So, malinaw na dito. Tinest ko lang to nag-vlog lang kasi ako eh. Kaya pati may napanood ako kagabi na nakakahiya. Na hindi masagot-sagot yung difference. Ang tinanong kasi sa kanya, ano daw ang difference ng illusion sa imagination ba? Tama ba ako? Yun ba yung i-review ko nga yung napanood ko. So imagination and illusion nga. Anyway, proceed tayo dito sa main content natin. So itong main content natin kay Sir Donsky, ang title nito, grabe to, nagpakita talaga ang biktima. Random video lang to na nadaanan ko. So pakinggan nga natin to, mukhang interesting to eh. Parang yung biktima daw ng krimen ay nagpakita. Play nga natin to, men. Pinatay, dinala dito sa damuhan at nagpaparamdam daw yung biktima. Kung gaano katotoo ang kwento yun guys, samahan nyo ako sa exploration na to. Tinan mo kinwento lang sa kanya, then ito na, i-vlog niya na at may makikita talaga. Kung napansin nyo, nandito tayo sa tabing highway. Ayan, may mga dumadaan na motor. Malapit lang to sa highway guys, kaya tara samahan nyo ako. Puntahan natin yung crime scene niya yan at meron daw mga namataan silang umiiyak. Basta maraming kababalaghan. Namataan daw, narinig! Dito pa nga lang sinungaling ka na eh. Kailan mo mamamataan ng umiiyak? Narinig siguro. Nagkakanda buhol-buhol ka na sa istorya mo eh. Pa dyan ang mga nakwento nila. Kaya guys, sabahan nyo ako. Kaya tara. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene.
Isa sa mga isa sa mga problem dito sa mga to. Parang hindi wala silang step na sinusunod pag mag-ghost hunting sila. Parang wala man lang basta talagang pupuntahan nila yung spot kung saan may makikita So ayun talaga. guys, yung highway lang yan, no? At ito, ang sabi sa atin, dinadaanan daw to. Kaya lang ngayon, nilagyan na ng hagwire. Di na dinadaanan. Kasi nga, ito daw nung araw, may mga dumadaan daw dito. Ano nga yung dumadaan? Mga Parang as you go along, nag-iimbento ka ng kwento men masasamang tao, dito daw nag-aabang. Wait. Diyan nag-aabang yung mga masasamang tao. Tapos may harang. Ano nga abangan ng mga masasamang tao dyan pag may harang? O let's say, dati kasi dinadaanan yan. Kung dating dinadaanan yan, hindi ba dapat ilaw ang ilagay dyan, hindi barbed wire? Kung talagang daanan yan, bakit mo haharangan? Daanan nga yan Ba't mo dadaanan ng barbed wire yan? Ba't mo haharangan ng barbed wire yan, di ba? Kung essential yan, daan na yan, dapat hindi mo hinarangan. Ang ilalagay mo dyan, dapat ilaw. Yun ang ilalagay dyan, hindi barbed wire. O kaya maglalagay ka dyan ng magpapatrolya dyan sa lugar na yan. Kung talaga naman dinadaanan yan Di ba? Hindi ko nagigets. Kaya daw nilagyan ng barbed wire kasi dati daw dinadaanan parang pinigilan ng may pumasok dyan. Kung talaga naman daanan yan ba't mo pipigilan yung mga taong dumaan dyan? Hindi ko nagigets. Diba? Meron ditong pangyayari nga na Bullshit ang istorya. matagal na panahon, around 2000 ata. Tapos hanggang ngayon daw, ang sabi, maririnig pa rin nila dito yung pag-alanganing oras, yung iyak. Unang-una, sino pa ba ang makakarinig dyan sa lugar na yan hindi na nga dinadaanan yan dahil hinarangan na ng barbed wire? Sino nagkwento? Yung mga katulad mo rin na nag-over the bakod or nag-under the bakod? Diba? Ang laki ng butas ng istorya niya. Ito unang-una hindi ko na naman pinipigilan. Baka mamaya may magsabi na naman, huwag mong pigilan, hayaan mo. Hinahayaan ko naman, kinukomentan ko lang. Baka mamaya may magsabi na naman sa inyo na pinipigilan. Wala akong pinipigilan. 'Di ba? Kung gusto nyong sumuporta diyan, sige sumuporta kayo diyan. 'Di ba? Dahil kakatuwiran niyo sang alam naman na fake ang ginagawa niyan. Alam na pala, di wag kayong magalit sa akin. 'Di ba? Ginigising ko lang kayo. Pag nagising kayo sa sinasabi ko, wag pa rin kayong magwi-withdraw na suporta diyan. Sumuport pa rin kayo. Gawin yung bobo ang sarili nyo. Diba? Huwag kayong bibitaw ang suporta. Kahit alam nyo na niloloko kayo, huwag kayong bibitaw ng suporta. Hindi ko kayo pinipigilan. Ginigising ko lang kayo. Mas maganda nga yun Gising kayo, pero sumusuporta pa rin kayo sa manloloko. Para nararamdaman nyo na kung paano nyo gawin bobo yung sarili nyo. Huwag kayong bibitaw dyan Wala nang dumadaan masyado nito. Parang hindi tanggap niya yung nangyari. Ganun. Ano nasabi mo? Wala nang dumadaan masyado nito. Wala na talagang dadaan dyan, hindi masyado. Talagang walang dadaan dahil hinarangan na ng barbed wire. Pero feeling ko hindi naman talaga daan to Private property to na binakuran Nag-imbento na lang siya ng istorya dun You see? Diba ito, sa mga ghost hunters oy, shout out kay Sir Jing Relano, nandito siya kagabi Sikat na na YouTuber, nanood sa akin kagabi. Yung sa Night Vision ni Kuya Red, 'di ba? Nanood siya sa akin kagabi. So, yun ang pakakaingatan nyo do sa videos nyo, sir. Yung maganda naman ang ginagawa ni Sir Jing kasi nagdi-discuss siya ng history ng lugar. Hindi yung basta random na lang na pumunta dito na gumawa na lang ng istorya.
Or kung hindi man kilala yung lugar na pinupuntahan, at least man lang may ma-interview man lang sana. Na kahit sino dyan, kahit i-blurred nyo na lang yung mukha. Kasi hindi namin pwedeng panghawakan yung sinasabi nyo eh. Di ba? Or kung walang ayaw magpa-interview, ayaw magpa-ano, siguraduhin nyo naman sa sarili nyo na wala kayo issue ng pamimeke. Kasi ang pinakapanghahawakan talaga sa inyo, reputation eh. Kaya nga importante ang kredibilidad kapag ikaw ay gumagawa ng mga ganitong content. Hindi mo pwedeng isawalang bahala yung credibility mo. Kasi yung credibility mo, yan yung panghahawakan ng tao. 'Di ba? Kasi dahil diyan sa credibility na yan, sa sobrang ganda ng credibility mo, pwede kang pautangin ng hindi ka na sinisi-ay. 'Di ba? Pwede ka nang paniwalaan ng tao nang hindi na iniimbestigahan yung sinasabi mo. Kaya pag ikaw ay nasira ang kredibilidad mo, lahat magkakaroon ng doubt sa'yo. Diba? Kaya pag-ingatan ng credibility. Parang hindi tanggap niya yung nangyari. Ganun. Madilim. Ayan, para malakas ang sigat. So ang oras ngayon guys, around 11 PM. Katulad yan, pag deklara ng oras, pakita mo yung yung relo. Malay lang namin alas 8 pa lang yan or ano. Located pala to guys sa Saan? Surigao, Surigao daw. Barubo, no? Pero hindi lang natin ipo-point kung saan sa Baka kasi mabuking ka na nagsisinungaling. daming bunga, kaya lang wala hinog, no? Yan paturo-turo niya ng camera sa taas na yan, medyo nagdududa na ako dyan, men. Hindi lang natin ipo-point. Oh my God. Mukhang nagdududa na ako, basta tumututok-tutok siya sa mga lugar na Guys, hindi lang natin ipo-point kung saan to sa Surigao, pero located to at Barubo, no? Kasi yung lugar na to ay talagang may krimen nangyari dito, pero around 2000 pa. At yung nga may naririnig sila ditong yung umiiyak na parang iyak na hindi normal, kasi nga meron nangyari ditong panggagahasa. Napapansin mo, paulit-ulit lang yung sinasabi niya. What does it say to you? Ibig sabihin, nagbabay siya ng time. Dito Ano yung binabay niya ng time? Malalaman natin mamaya. pinatay. Kasi nonsense eh. Yung mga sinasabi niya dyan, inulit niya rin. Nung kaninang umaga hanggang sa yan pa rin ang sinasabi niya. So guys, at libutin lang natin itong lugar kung sakali mang merong magpaparamdam sa atin o may papapakita. Kaya lang, dito ko sa tabat ng tawag ng tambis yan, may nakita akong hinog. Pitasin natin. Okay. Feeling ko may purpose to kung bakit dyan mo finofocus yung attention mo eh. Sige tayo. Highway. Saan na ba nagtago si Boy Balud dyan? Forward natin, forward! Forward natin ha. Gusto ko yung may bandang replay na eh.
Ano ba yan? I-scan ko lang mga men. Ay, ito. So ito tapos na yung may sumilip daw ano. Sa baba daw nito, merong kubo o bahay. Hindi ko pa nakita. Pero tingnan lang natin. May anong tawag nito? Ayan, magtuturo na naman siya ng ano, pattern eh. Magtuturo na naman siya ng hindi related dun sa ano. Marang. Kasi nga, nagbabay siya ng time para mag-prepare na yung sisilip. Common yan, mahahalata nyo yan, men. Silang dalawa ni Kuya Red, ganyan eh. Magtuturo muna yan ng ano, predictable to eh, tinan mo. Di ba? Halatang halata kami eh. Basta nagtuturo yan ng ano, ng walang related kasi ang nangyayari niyan, tamo ha, May anong tawag nito yung puno na yan, yung marang. 'di ba? May puno na to. Wala kaming pakialam kung anong puno niyan. Ang dami-dami mong punong nadaanan, hindi mo pinansin, tapos bigla may pinansin kang puno diyan. 'Di ba? Kasi nga habang halimbawa nagba-vlog yan si Sir Donsky, no? Nagba-vlog. Ang tawag dito sa punong ito ay yung itsura niya, ito ganito itsura niya. Nagba-vlog. Ang tawag sa punong yan ay ano, gumaganon-ganon, sumisignal-signal na yan. Oh, dahil pagkatapos na yung signal niya, nandun na yung sisilip. Oh. Marang yan. Tapos yan, may sisilip. Old style mo na to eh. 'Di ba? Oh, may sisilip diyan. Oh, yun yung sumilip oh. Talagang madaya ka eh. Pinopokus mo talaga yung sumisilip men eh. Para talaga makita eh. Yung pagbaling mo. Tamo ha? Ano mo yung sisilip diyan. Saan na ba dyan? Oh. Ibababad mo yung camera dyan. Saka mo iiwas ngayon. Halata ka eh. Alam mo yan eh. Tapos pagka ibabalik mo uli yung camera, style mo na yan noon pa. 'Di ba? Oh. Ngayon, pagka ibabalik mo yung camera, lalampasan niya kunyari. Ibabalik niya pag wala na, oh. 'Di ba? Ibabalik mo yung camera. O pag masdang mabuti, guys. Pagbalik wala na yung sumisilip. O wala na, style mo na yan madalas na. Kailan ba 'to? Kailan yan? 10 months ago, ito ay ginawa mo nung April 19, 2023. April 19, last year. Di ba? Last year mo ginawa. Yung bago mong video, ganyan din ang style mo. Yung madadaanan kunyari ng camera tapos babalikan. What are the odds? What are the odds na palaging pag nadaanan mo, lagi mong binabalikan? Di ba? Ito rin ang style mo dito, yung kaka-upload mo 3 days ago eh. O, tingnan natin style mo dito ha. Hindi nagbabago style ni Sir Donsky eh. Ay, matinik to siya, matinik. Iyon yung ginagawang, ano yan sa... Tamo ha? Ahas pala! Kita niyo ba? Yung style mo dito, ganyan din. Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito naman po Yung unang-una. Diba? Oy. May nakita. Babalikan uli, wala na. Same style, di ba? 3 days ago. 10 months ago, ganyan din ang style niya. Di ba? May nagpakita, tapos pagbalik, wala na yung nagpakita. Tama. So may nakita yan, Di ba, hindi ka nagbabago ng style mo, men eh. Nahuhuli ka eh. Oh. Pag nakita yan, babalik siya doon. Pag wala na, sa kanya babalikan. Hindi ko nga nagigets kung bakit mo babalikan ng camera yun eh. Sinasadya mo talaga yun, men eh. Oh, wala na. 'Di ba? Same style. Meron pa uli siyang ginawa niya nung kauna-unahang video niya dati noon. Ganyan na rin ang style ni Donsky noon.
I'm so sure, hindi lang itong pagkakataon na to ginawa niya yan, yung may magpapakita tapos babalikan, nawawala. I'm so sure, mga panatiko ni Donsky, nagawa niya na yan before. So ito, di ba dito sa videos niya, yung oldest niya, may ganyan din na kahit pangit pa yung kuha ng camera niya, ganyan din na style niya dati. What are the odds na ganyan lagi style mo? Oh, panoorin mo to ha. Tama ha? Lumang video mo to. Oh. May makikita na puti. Kakabig ka pagbalik mo, wala na. 'Di ba? Yan ang mga style mo dati noon. Huling-huli ka na, baguhin mo na yung style na yan, men. 'Di ba? Palaging ganoon ang technique niyan eh. Yung halimbawa, may nakasilip ano, tapos biglang babalikan niya uli. Laging ganun eh, may binabalikan lagi eh. Dahil ako, for me, kung unaware ako may kuhanan doon, hindi naman ako aware na ibabalik ko pa yung camera doon eh. 'Di ba? Halata ka na alam mo yung ginagawa mo. At nakikita sa histories ng video mo. Anyway, yan lang naman ang matututunan dito sa video niyan eh. Yun lang gusto ko i-pinpoint na may pattern na. Pag matagal mo nang pinapanood yan, magkakaroon ka ng pattern. Hindi ko lang naiintindihan sa mga bobong supporters nito na hindi nila nakakapa yung pattern na yon. Na paulit-ulit sila inuulol. Anyway, mga kababayan ko, yan lang muna Oy, Olivia, get well soon. Nasa hospital ka na naman. I love you. Yun lang, maraming salamat. Bye-bye.